Good day everyone, I'm Angela Cornes. I am from BSESS1A. I am under Group 2 and our group will be discussing about social constructivism. So let me introduce to you what is social constructivism. So social constructivism says that we learn best when we are interacting with other people. Learning is not just about listening. It also about talking, sharing ideas, and working with other people. So, our culture, community, and the people around us greatly influence what and how we think. So, social constructivism emphasizes the idea that people learn by interacting with other people. And also, they are building knowledge with them. So, let me share with you a key ideas of social constructivism. So, number one is learning is social. We gain knowledge through communication and collaboration. So, the example of this one is when a student discusses math problem and help each other to understand and answer it correctly. That's one of the example. That is an example of social constructivism. They are sharing their ideas, they are talking, they are working together to get the answer correctly. The second one is student build knowledge. Learners are active, not just absorbing information. So, example of this one is doing a group project where you research and present. So, you discover knowledge by participating. So, they are participating. So, it means they are sharing their ideas. They are participating or interacting with each other to make that group project successful. Number 3, learning must be real and connected to life. Activities should feel useful and meaningful to the real world. Role-playing, a market scene to apply addition and subtraction with money. So, always remember that teacher serves as a guide. The teacher helps student until the students can do it independently. Let's proceed to Lev Vygotsky. But let me share you an additional information. The theory of constructivism evolves over time, with the contributions from several key figures with Swiss developmental psychologist Jean Piaget. He is widely regarded as a founder or primary pioneer of the overall constructivist theory of learning. Jean Piaget is known as the main pioneer of constructivism. So, what is constructivism alone? Constructivism believed that people learn by building their own understanding and experiences. So, they are learning by doing. Okay, let's move on to Lev Vygotsky. Lev Vygotsky is a Swiss psychologist or Swiss developmental psychologist. He is known for his sociocultural theory. So, what is sociocultural theory? Sociocultural theory is we learn thinking skills from the people and the culture around us, not just on our own. And he is also known for his ZPD, which is the zone of proximal development. So there is a sweet spot where the task is too hard to do alone, but doable with the little guidance. That's where the real learning happens. So we proceed to the next slide. Scaffolding, language, and private speech is the key tools in learning. So, teacher or peers can give us support. Talking helps us think
and kids often talk to themselves private to figure things out. So, teachers or peers can give them a support. They can guide students or the teachers can guide students to figure things out, and then talking to themselves can help them also, by whispering, talking to themselves, to plan, remember steps, or to solve problems. They are learning by talking. Now we will discuss the parental interaction and cognitive development. First, children whose parents talk to them more frequently tend to show better cognitive development. Second is this suggests that quality of interaction, not socioeconomic status or CES, may have a stronger influence on development. Third, Vygotsky explained that young children often use private speech spoken aloud, which becomes internal as they grow older. And fourth, even teens or adults sometimes talk aloud when solving difficult tasks. Now, let's proceed here. Gusto ko lang i-highlight yung idea na minsan iniisip natin na ang cognitive development ng isang bata ay nakabase mainly sa socio-economic o CES ng pamilya. Pero ayon sa observation, mas malaki talaga yung impact ng quality of interaction ng parents sa mga anak nila. Ibig sabihin, yung mga magulang na madalas kausapin ang anak nila directly, na nag-e-explain, nagtatanong, nagkukwento, mas nagkakaroon ng richer cognitive growth ang isang bata. Sabi din ni Vygotsky, yung mga bata, lalo na yung mga younger ones, ay gumagamit sila ng private speech. Meaning, nagsasalita sila out loud sa sarili nila habang gumagawa ng task. Halimbawa, isang kindergarten students solving a puzzle might say, okay, this piece goes here. Hindi, dito pala. Habang tumatanda sila, nagiging internal na yung private speech. Pero kahit tayong mga teens or adults, is minsan nagsasalita pa rin tayo sa sarili natin kapag stress or nagsosolve ng problem. It's like kapag nag-review tayo tapos sinasabi natin, wait, ano nga ulit to? Ano nga ulit yung formula? So overall, ang point here ay rich communication at self-talk play a major role sa learning and thinking ng students. Now, I will discuss the zone of proximal development or ZPD. Zone of next development. It represents tasks the learner cannot yet do independently but can accomplish with help. Support from a more capable peer teacher or adult help create new learning. Okay, dito naman papasok ang pinaka-famous concept ni Vygotsky, which is the zone of proximal development. Ang CPD ay tinatawag na zone of the next development. Ito yung area kung saan ang isang learner hindi pa kaya mag-isa, pero kaya niyang gawin pag may guidance. Isipin nyo na parang tatlong zones. Una, yung task na kayang gawin ng student ng mag-isa, like a grade 4 student who can already read a simple paragraph without any help. Pangalawa, yung CPD, kung saan kaya niyang i-perform ang task pero kailangan niya ng support, like kapag tinutulungan siya ng teacher mag-analyze ng deeper meaning sa text. And yung pangatlo, yung lastly, yung task na hindi talaga kayang gawin ng bata kahit i-guide mo pa ngayon. Like asking a grade 4 student to interpret a full literary analysis intended for college level to advance. Sa CPD, kailangan ng presence ng more capable other pwedeng teacher, smarter peer o kaya naman adult para matuto ang isang estudyante. Halimbawa, kapag may group activity yung isang student ay nahihirapang mag-solve ng fraction sa mathematics, pero natuto siya dahil may kaklase siyang nag-i-explain sa kanya step by step simula sa basic. That moment of learning, that's what CPD looks like.
Dito naman tayo sa scaffolding. Diba kapag sinabi nating scaffolding, nagmula to sa paggamit ng term na construction kung saan naglalagay ng foundation sa mga gilid na ginagawang bahay, establishment, etc. para masupport ang mga workers habang nag-work sila sa taas. Kapag napos na yung work, tsaka tatanggalin yung scaffold. Ngayon, kung titignan natin kay Vygotsky, naniniwala siyang para sa toong talagang matuto ang mga bata, kailangan niya ng scaffolding or yung guided support na naka-adjust sa level nila. Think of scaffolding like a teacher, assisting a student sa essay writing. Sa beginning, baka bigyan ng teacher ng outline, prompts or leading question yung estudyante para makapag-come up siya ng isusulat. Pero habang umaangat ang level ng student, unti-unti nang tinatanggal yung support hanggang nakaya na niyang magsulat ng essay independently. Importante na rin yung task ay hindi masyadong madali to the point na wala ng challenge. Pero of course, hindi rin sobrang hirap na parang imposibleng magawa, dapat sakto lang within the CPD. Halimbawa, kapag nagtuturo ng math, hindi agad binibigay yung complex word problems. Nagsisimula muna sa guided examples and then paunti-unti hanggang independent practice. Ang final takeaways dito ay learning happens inside the CPD and scaffolding is what allows a student to move from I need help to I can do this on my own. That's how learning develops. Now, I will discuss about Albert Bandura. Albert Bandura, 1961, 1963 at 1965. Known for social cognitive theory, conducted the Bobodal experiment on aggression and modeling. Introduced the ideas of vicarious learning, demonstrated that observing others can reduce fears, snake phobia, patient improve after watching others handle snakes. Found the observation are more effective than verbal persuasion in changing behavior. Emphasize learning through imitation, modeling, and observation. So now, I will discuss po about Albert Bandura, one of the most influential psychologists in understanding how students learn. Si Bandura po ay kilala sa social cognitive theory at siya rin ang gumawa ng Bobodal experiment, kung saan pinapakita niya na ang bata ay natututo hindi lang sa lecture kundi sa panonood at paggaya niya ng behaviors sa mga ibang nakakasalumuhan niya. Halimbawa, kapag nakakita ng bata ng isang adult na nagiging aggressive sa laruan, malaki ang chance na gaya-gayahin din nila ito. Bukod doon, mayroon siyang study tungkol sa mga taong may snake phobia. Imbis na puro salita o encouragement, pinapanood niya sila ng ibang taong kayang humawak ng ahas. After a while, yung takot nila bumababa. Ibig sabihin lang ito na mas minsan, mas malakas ang impact ng observation kaysa sa verbal explanation. Kaya sa school setting, hindi naman sapat na sabihin lang ng teacher na be confident or participate more. Mas natututo tayo kapag may nakikita tayong example, whether classmate man yan o si teacher mismo. So, main point ni Bandura dito ay malaking bagay ang modeling, imitation at observational learning na sa magiging behavior ng mga students. Bandura stresses that learning occurs through observation. Bandura stresses that learning occurs through observational learning, imitation, modeling. This happens within continuous dynamic reciprocal interaction of first, behavior o yung B, performance, skill, duration, complexity. Pangalawa, yung personal factors or yung P, cognition, efficiency, motivates personality. And lastly, yung E or yung environment, situation, roles, models, relationships. Now, I will explain how Bandura sees learning as a continuous interaction between three things: behavior, B, personal factors, P, and environment, E. Ang tawag ito ay reciprocal causation model, para siyang triangle kung saan nagtutulungan at nag-iimpluwensyahan ang bawat side. Una,
Yung behavior. B. Refers to what the student actually does kaya ng performance, skills, o kung gaano kahirap o katagal ang isang task. Pangalawa, yung personal factors or P ay yung nasa loob natin. Thoughts, self-efficiency, motivation, at personality. Pangatlo, yung environment ay lahat ng external factors gaya ng classroom, setup, feedback, classmate, at the school environment. Kung iisipin natin, yung diagram parang sinasabi niya na hindi isang factor ang nagpapaliwanag kung bakit ganito nag-perform ang isang student. For example, kung mataas ang self-efficiency ng student or P, mas willing siyang mag-experiment at magsagot sa class, yung B. Kapag nakita ng teacher yan, magbibigay ito ng positive feedback or yung E, na lalo namang nagpapataas ng confidence ng student or yung P. So, umiikot lang siya, hindi one direction. Kaya para kay Bandura, ang learning ay active, dynamic, at influenced by everything happening inside and around the student. Then here is an example of how model works inside the classroom. Halimbawa po, nag-discuss si teacher ng new lesson. Ito na agad yung environmental factor o yung E. Dahil yung explanation at teaching style niya ay nakaka-apekto sa cognition ng student. May mga estudyante na naiintindihan agad, pero meron ding nalilito. So the personal factor or P, pumapasok yung thinking prior knowledge o self-efficiency ng bata, kung confident ba siyang nakakaintindi o hindi. Ngayon, kapag may student na hindi nakakaintindi, usually they raise their hand para magtanong. This is the behavior B. Dito makikita ang personal factor, yung confusion or curiosity ay nag-lead sa isang action. Once na nagtanong ang student, si teacher naman magbibigay ng clear explanation, magbibigay ng example or magre-review ng point. So, yung behavior ng student ay nakaka-influence naman ngayon sa environment. Makikita natin na tuloy-tuloy ang cycle. Teacher, student cognition, student behavior, teacher response. These examples show that learning happens not only through listening but through active interaction. Kaya sa student, mahalaga na marunong mag-observe, magtanong at makipag-engage kasi lahat ng ito ay nag-aambag sa mas effective na learning experience. Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Ako po si Jaren Magbanwa at ngayon po ay tatalakayin natin kung ano ba yung reciprocal causation model. So ano nga ba yung reciprocal causation model? Sinasabi daw po dito, a reciprocal causation model is a core concept of Bandura's social cognitive theory. Sa madaling salita daw po, ito daw po yung pinaka-core or pinaka-nilalaman or pinaka-pinupunto ng social cognitive theory, which is yung reciprocal causation nga po na model. So, pinapahiwatig daw po nito na yung human behavior or yung pag-uugali daw ng isang tao ay patuloy na nag-e-exist or patuloy na hindi nagbabago or dynamic interactions daw, patuloy pa din yung behavior ng isang tao na nakikipag halubilo or nakikipag-ugnayan sa tatlong mahalagang factors ng ating society. So, ano nga ba yung tatlong mahalagang factors na yon na nakapaloob sa reciprocal causation model? So, the reciprocal causation model have a three parts. So, ito po yung tatlong parts na yon or tatlong factors na nakapaloob sa reciprocal causation model. So, yung una po is the behavior or yung ugali natin. Personal, which means yung tayo po or yung pang-personal natin na aspeto, and then lastly yung environment or yung surroundings kung saan tayo nabibilang. So first one is the behavior or yung ugali natin. It refers daw to the complexity, duration, skill, or others. Sa madaling salita daw po, yung behavior daw po is ito po yung ugali ng isang tao. Kung halimbawa, kapag ikaw ba ay halimbawa, ikaw ay isang estudyante at ikaw ay nalilito or naguguluhan o nagugulumihanan doon sa may tinuturo ng iyong guro. Siyempre, magtataas tayo ng kamay kapag may nais tayong alamin o linawin sa kanila, diba? So, yun po ay nagiging otomatiko o nagiging kasanayan na natin or sa katagalan ng panahon is nasasanay na tayo
na magtaas ng kamay kapag tayo ay nalilito or hindi natin alam kung ano yung tinuturo ng isang guro, syempre nagtataas tayo ng kamay. So yun po yung behavior or ugali natin. Minsan napapasa din yung ugali natin sa ibang tao or minsan naman ay nakokopya natin to. So yun po yung behavior or yung ugali ng isang tao. And next po is the personal. So yung personal daw po, it refers to cognition. Paano nga ba naka-apekto yung cognition natin sa personal? Syempre, bilang tayong mga tao, meron tayong knowledge or kaalaman upang alamin kung ano nga ba yung mga bagay na nakaka-apekto sa society natin. Syempre, yung isip natin ang pinagagana natin at yun nga po yung nakapaloob sa personal na factors na ito. And syempre, yung personality din natin is hindi natin yan makakalimutan. Kung ano nga ba tayo, internal or externally, is doon po yan pumapasok sa personal factors ng reciprocal causation model. And lastly po is yung environment or yung ginagalawan natin or kung saan nga ba tayo nabibilang. Yung environment daw po is composed of situations. So bakit po situations yung nakapaloob dito sa environment? Bakit po? Dahil yung situations po is depende po yan sa taong nakakaranas or nakaranas na nitong environment or sitwasyon natin. Halimbawa, kapag ba ang estudyante at guro ay nagturo sa ospital, syempre hindi yun maituturing na tamang environment para sa kanilang dalawa. Bakit po? Dahil hindi naman po talaga sila nabibilang sa ospital dahil ang mga doktor at nurse ang nakapaloob po sa ospital, which means yung setting or yung pinangyarihan po ng isang pangyayari or environment na ginagalawan natin. Syempre, ang pinakatama naman doon na lugar is yung paaralan or school. Yun po yung tamang environment na nakapaloob po doon sa student and sa teachers. And next po is yung roles natin. Kung ano nga ba tayo sa isang society or sa ginagalawan nating komunidad. Ano nga ba yung natin, bilang natin or yung ano ba ang tawag doon? Kung ano ba yung roles o yung gampanin niyon. Kung ano ba yung gampanin natin sa isang komunidad. Kung ano ba yung gampanin natin sa komunidad na ginagalawan natin. So yun po ay nakapaloob din po yun sa environment. And then yung models and relationships natin within your family, within your loved ones, within your any person that close to you is nakapaloob po yan sa environment. So bakit nga po ba yung tatlong yan is nagiging effective pagdating sa isang tao? Or bakit po ba ginawa ni Albert Bandura yung reciprocal causation model? Dahil una, yung behavior po is nakaka-apekto po yan sa personality or sa person o mismong tayo po. Naapektuhan po ng ating ugali yung kilos, pag-iisip natin bilang isang tao. And then yung pag-iisip natin bilang tao or yung personal natin na aspeto is nakaka-apekto siya sa environment. Bakit po? Dahil yung personal na sarili natin, yung mismong kumukompronta or yung mismong naka-front or mismong nakikita ng ibang tao sa environment. So, yung environment naman po is naapektuhan yan yung pag-uugali ng isang tao. So, paikot-ikot lang po silang tatlo. Paulit-ulit lang silang nakaka-apekto sa isa't isa. Kumbaga, rotational sila. Paulit-ulit, repeatedly. So, yun po yung pinapahiwatig or dinedescribe po dun sa model ni Albert Bandura na reciprocal causation model, which means reciprocal nga po or pabalik-balik, pabali-baligtad. Maaring yung personal is nakaka-apekto sa behavior natin or maaring yung behavior natin is nakaka-apekto naman sa personal natin na aspeto. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay may matutunan po kayo sa mga susunod pa nating talakayan. At ito po ay patungkol ulit sa reciprocal causation model. Ano po ba ulit yung reciprocal causation model?
So ito po yung pinapahiwatig daw po dito, yung humans behavior daw po is patuloy na nag-exist within the society or patuloy siyang nakaka-apekto sa isang society kung saan ay meron siyang tatlong factors which is yung behavior, personal, and environment. So yun lang, paalam! Good morning, afternoon, or evening to all. I'm Avril Grace Season, and today we're going to dive into one of Albert Bandura's most famous contributions in psychology, which is the Bobo-doll experiment from 1961. At this time, the dominant school of thought in psychology was behaviorism, which argued that learning only happens through direct rewards and punishments. Bandura asked a revolutionary question. Is that really the only way? Can we learn simply by watching others? Here's how we tested it. Children were brought into a lab and shown a video of a woman aggressively attacking an inflatable Bobo doll, hitting it, kicking it, even shouting at it. Later, these children were left in a room with the same doll. And what happened was startling. The children didn't just play with the doll, they began to beat it up, imitating the women's specific actions and words exactly. They have learned this aggressive behavior sequence perfectly. And here's the critical point. These children received no rewards for this behavior. They weren't given candy or punished. They learned this aggression purely through observation and imitation. This was a direct challenge to the behavior's idea that learning requires direct reinforcement. It suggested there was a different social mechanism at play. This brings us to the core of Bandura's theory. We learn by watching others. It seems simple, but the implications are profound. The person we watch is called the model. Their primary role isn't to reward or punish us, but simply to transmit information that we, as observers, then imitate. So how exactly do models influence our behavior? Bandura identified three key ways. So first, models serves as a social prompts. Their actions acts as a cue, telling us it's okay or appropriate to act in a similar way. A simple example is looking around at a fancy dinner to see which fork to use first. The second, they strengthen or weaken our restraints. If you see a model get punished for a bad behavior, it strengthens your own inhibition against doing it. Think of a child seeing a sibling get scolded for jumping on the couch. It makes them less likely to do it themselves. And third, perhaps most clearly, they demonstrate new patterns. They can teach us behaviors we never knew before. They just like the children in the experiment who learned entirely new ways to be aggressive from the video. But it's not just about the action, it's about the consequence of the model. Our restraints are strengthened when we see a model punish. We think, I don't want that to happen to me. But our restraints are weakened in a few key scenarios. When the consequences are inconsistent, or when the model fights back against punishment and gets away with it. This sends a powerful message that aggression is an effective tool for solving problems. And this brings us to a critical modern application of this theory. Today, the media from television to YouTube to video games acts as a constant relentless model for our children. They are exposed to countless acts of violence where the model often faces no lasting consequences. According to the social theory, this repeated exposure systematically weakens a child's natural restraints against violent behavior. So to bring it all together, the Bobo-doll experiment gave us an undeniable proof that we learn through observation. It revealed the immense and often unconscious power that models have in shaping behavior. And ultimately,
It serves as a powerful reminder of our responsibility as parents, teachers, and members of society to be aware of the behaviors we are demonstrating for others. Now that we've seen how we learn through observation, let's dive deeper into a specific and incredibly powerful aspect of this process. We're moving from social learning to a concept called vicarious learning. Vicarious learning is quite simply learning from the consequence of others. It's how we learn what is likely to be rewarded or punished without having to experience it directly ourselves. But before we get into a consequence, it's crucial to highlight that this isn't just about aggression. Modeling is a powerful tool for good. Shows like Sesame Street or BuddyBot are master classes in observational learning. They expertly model pro-social behaviors like sharing, cooperation, and kindness, teaching children new positive patterns just as effectively as the Bobo doll experiment taught aggressive ones. So how do consequences fit in? We don't just learn the behavior from the model. We learn from the outcome of that behavior. When we see a model get rewarded or punished, it triggers an emotional reaction in us. We feel happy for them, or we feel fear and apprehension. This process of learning by watching others be reinforced or punished is the very heart of vicarious learning. Let's break down how vicarious reinforcement works. It has two key components. First, the model's behavior produces a positive result. Think of a weight loss and where the actress shows off her new body after using a product. Second, this success arouses a positive emotion in you, the observer. You feel hope or excitement. You think, if it worked for her, it could work for me. That emotional response is what motivates you to imitate the behavior. And this is why relativity is so powerful. Advertisers know this better than anyone. Why do you see a global ad adapted with a local celebrity? Because we learn best from models we can identify with. When the model feels like us, that emotional connection is stronger, and we are far more likely to be influenced and buy the product. On the flip side, we all also learn from vicarious punishment. Seeing someone get punished can weaken our desire to perform that behavior. However, the absence of punishment is often even more powerful. If a student sees another cheat and get away with it, they learn that cheating is a low-risk behavior. When violence in a community goes unpunished, it sends a message that it's tolerated. A lack of consequences can powerfully weaken our restraints. This places a huge responsibility on parents and teachers. As the primary gatekeepers, parents must actively monitor the media their children consume to filter out these undesirable models. And teachers must be hyper-aware that they are constant models. Students will imitate their fairness, their curiosity, but also, unfortunately, their prejudices. The classroom is a live stage for vicarious learning. Now, just because we've learned a behavior by observation doesn't mean we'll automatically do it. Three factors determine if we actually perform it. First is direct reinforcement. Do I get a good outcome when I try it? The self-reinforcement. Does doing this make me feel good about myself? Does it meet my own personal standards? And the third one is the self-efficacy. This is a big one. Do I even believe I can do it? If I don't believe I'm capable, I won't even try to imitate the model. So how do I help a child build this crucial belief in the self? First is the mastery. Create opportunities for them to experience small successes. Second one is modeling.
Let them see people like me succeeding. This is especially powerful. And third, persuasion and encouragement. Simple, supportive feedback like, I know you can do this, builds the confidence they need to take the leap. We can be proactive by curating a world full of positive models. This means going beyond the screen. Take them on field trips to museums or workplaces. Get them involved in clubs, sports, or arts. Let them see people volunteering in their community. By doing this, we inspire them. We make them aware of the vast array of positive possibilities and paths their lives can take. So, to conclude, I want to leave you with this final powerful thought. Modeling is unavoidable. As adults, as parents, and as teachers, we are all models. Children are always watching, always learning from our actions, not just our words. The most powerful and influential models are not the distant celebrities on TV. They are the people right here, in this room, and in the homes and classroom we return to. And that's all. Thank you. Good day everyone, my name is Ronarin Esteban and I'm here to tackle the constructivism and the connectivism. So first, pumunta po muna tayo kay connectivism. So sinasabi lang po kay connectivism na ang connectivism daw po ay digital age of learning, which is included na po dito yung mga technology na na-encounter natin nowadays. Ine-emphasize din po dito kung paano nakakatulong ang technology or mga different internet sa pagkatuto ng isang bata or sa pagkuha ng knowledge niya. Masasabi nga po natin na nowadays sobrang effective ni connectivism learning theory kasi ngayon po accessible na tayo sa mga internet, sa mga technologies. Like for example, yung bata po gusto niyang matuto, gusto niyang magkaroon ng bagong knowledge, sobrang easy na lang po i-access sa internet. So, dun po pumapasok si connectivism learning. Pwede rin po nating magamit ang connectivism kapag gusto nating matuto with one another. Like, for example po, magagamit natin yung internet through Zoom, through Google Meet. So, in that way po, magkakaroon po tayo ng learning kapag nagkakaroon po tayo ng collaboration. Then, yung bridge po nun is yung mga Zoom nga po and then yung mga Google Meet. Like, sobrang accessible po ngayon, especially sa here in the Philippines po kapag nagkakaroon po ng mga asynchronous or synchronous classes. Basta tatandaan lang po natin, ang keyword po sa connectivism, kapag sinabi po natin connectivism, is digital age, more on network, on the internet. Lang po, yung founder po ng connectivism ay si George Siemens and Stephen Townes. Let's tackle the constructivism naman po. So, sinasabi lang po sa constructivism na meron na pong existing or meron na pong prior knowledge yung bata or yung isang learner. So, si learner, ginagamit niya po yung prior knowledge na yon para ma-develop po yung understanding niya sa isang bagay. Like, gumagawa po siya ng isang research or nag-hypothesize po siya ng isang bagay para magkaroon po siya ng isang panibago pang knowledge. Kumbaga po, may learning by doing po siyang ginagawa. Pwede niya pong makuha yung mga kasagutan na yun sa prior knowledge niya or para po magkaroon siya ng new meaning or makapag-make meaning po siya, pwede niya po yung gawin through social interaction, like discussion, or pwede rin po yun sa mga books, like reading books or researching something. Kasi po, pag ganun po, nagkakaroon po tayo ng bagong knowledge or nagkakaroon po si learner ng bagong knowledge. So, ganun po si constructivism. Like, by simple word, learning by doing siya. More on si student or si learner yung nagsisik ng knowledge para ma-fulfillan niya yung dinedesire or yung iniisip ng utak niya. So now, makikita naman po natin ang constructivism learning model. So, first, si concrete experience. Ito nga po yung sinasabi ko kanina na si prior knowledge ng isang learner or ng isang student or ng isang tao. Next naman po is the observation and reflection. Ito na po yung socialization niya with one another para makakuha po siya ng bagong idea na papasok naman po kay forming abstract concept kung saan yung prior knowledge niya po and then through the help of reflection
and observation na po, dun po siya magkakaroon ng bagong knowledge. And then after that, yung equal po niyan or yung kakalabasan po niyan, testing in new situation. Like gagamitin niya na po yung mga napagtagpi-tagpi o nakuha niyang information through her or his prior knowledge, and then sa nasagap niyang bagong knowledge sa isang sitwasyon po. Ayun lang po ang sinasabi ni constructivism learning model. Last, eto na po yung note natin. Si constructivism po ay nagkakaroon po ng knowledge through social interaction or through prior knowledge. Then madadagdagan po yun ng another knowledge kapag po nagsisik siya ng sagot or gumagawa siya ng isang research. And then, pag sinabi naman po natin na connectivism, dito naman po papasok yung technologies po natin, especially na talamak po ngayon sa 21st century, which is the internet. Doon po nagkakaroon ng bagong knowledge or nagkakaroon ng knowledge ang bata or yung learner through the help of internet or social media. So, ayun, sana po may natutunan po kayo sa video reporting kong ito at maraming salamat po sa pakikinig at pagtapos ng aking video. Again, my name is Ronarin Esteban from BICES 1A. Good day everyone, I am Princess Ida La Torre from BICES 1A. So my report po is about learner-centered teaching and constructivism and its implication for teaching. So bago po ako magsimula, nais ko pong humingi ng paumanhin sa ingay na naririnig ninyo sa aking kapaligiran dahil ang amin pong bahay ay tabi po ng highway. So hindi po mapigilan talaga yung ingay ng mga sasakyan. So by the way, let's move on to our topic. So note that constructivism is a learning theory asserting that individuals actively build new knowledge by integrating new experience with their existing beliefs or prior constructs. So nakakagain tayo ng new knowledge or mga bagong ideas through our old ideas or through our prior knowledge. So sa constructivism po, no, hindi po yan directly na hindi karamihan po kasi or common misinterpretation sa constructivism is kailangan totally hayaan na ng mga teachers yung students nila to gain or to build new ideas by their own minds or by themselves. Hindi po ganon. So ang teacher is nagfa-facilitate and nag-a-act siya as a guide. Hindi directly na kumbaga po, hindi niya directly na ituturo sa inyo. Kumbaga, meron lang siyang mga ituturo sa inyo na kailangan i-construct nyo yon sa pag-iisip nyo. So, ganun po yung constructivism. And napaliwanag na po yan ng mga unang reporter naman. So, dito po is parang i-review lang natin. So, role of teacher sa constructivism, the teacher acts as facilitator. Tulad nga ng sabi ko, providing support and scaffolding in a goal-oriented and collaborative environment. So, kailangan, syempre, para maging goal-oriented yung mga estudyante nila, and kailangan para maging goal-oriented sila or maging, kailangan bumuo ng motivation, no, yung teachers, para maging goal-oriented yung mga students niya, and magkaroon sila ng collaborative environment. So note, learner-centered teaching, including methods like project-based and inquiry-based learning, focuses on students' active knowledge construction through discovery, analysis, real-life problem-solving. Scaffolding guides students to deeper understanding, allowing them to gain experience without starting completely from scratch. So tulad nga nun, no, hindi hahayaan ng teacher na totally wala na hindi mo na sila tuturuan. So sa learner-centered teaching po, no, is parang doing, not just listening, no? Gagawin mo, hindi mo lang papakinggan, kundi gagawin mo kung ano yung natutunan mo. And para matuto or para mas ma-develop pa yung skills na kailangan ng isang student is parang for example niyan, yung experiment. So, di ba sa pag-experiment, madami tayong nagigain na knowledge dyan. Nakaka-discover tayo ng mga kung ano-ano and na parang na-analyze natin kapag nag-experiment tayo. So, ganun din po, no, na kakapagturo po sa atin yung sa real life problem solving. Kasi nga, ginagawa natin siya So, ginagawa natin siya in real life.
So, sa problem solving, no, ganun din, parang nakakatulong siya sa problem solving since ginagawa nga natin siya in real life. So, ayan, common attributes in constructivist or learner-centered approach. So, dito po is pinili ko na lang, no, kasi sobrang dami po ng bullet na to. And pinili ko na lang yung sa tingin ko is mahalaga as a student din ako and as a future educator. So, number 1 po is, ayan, hindi na natin siya babasahin kasi masyadong mahaba eh. Ipapaliwanag na lang natin siya. So, ayan, gumagawa ng diagnostic assessment yung mga teachers para malaman or facilitators para malaman muna kung ano yung alam o kaya ng estudyante. Parang ito yung starting point at dapat yung mga susunod or sa mga susunod na topics dapat nakabase sa pananaw nila ng mga students, hindi lang pananaw ng mga teachers. At laging i-connect yun sa dati nilang alam, like yung mga prior knowledge nila, 'di ba? Kasi nga mayroon tayong tinatawag na prior knowledge. So, para mas maging interactive, no, yung pag-uusap nyo. Syempre, kailangan may alam din yung mga students. Hindi lang yung teacher yung panay salita. Syempre, yung mga students din. And yung diagnostic assessment. So, ayan, tulad nga sabi ko, para malaman muna ng teachers, no, kung paano nila i-assess yung mga students nila. Kung syempre malalaman nila yon kung tatanungin muna nila yung mga estudyante nila na kung ano yung mga kaya muna nilang gawin. I-observe muna yon ng facilitator or ng isang teacher. So, ayan. Number 2, emphasizing knowledge construction instead of knowledge reproduction. So, dito po is yung focus niya ay sa knowledge construction, yung pagbuo ng sariling pag-intindi at hindi lang sa knowledge reproduction or like yung pag-memorize lang or pag-ulit lang ng sinabi ng teacher or yung nasa libro. Dapat sila yung active na nagko-construct ng meaning sa mga utak nila or sa mind nila. So, number 3, for providing real-world settings or case-based learning instead of sequences of instruction. So, dito po, sa halip na sunod-sunod na instruction lang, dapat yung facilitator mas nagbibigay ng mga sitwasyon sa real world o case-based learning. Kumbaga, nagbibigay siya ng isang specific na sitwasyon, no? Para mas ma-deeper yung understanding nila sa real world. Kasi hindi naman pwedeng sanayin lang natin sila sa comfort zone nila. Syempre, kailangan matutunan din nila yung sa real world. So, encouraging reflection of experiences. So, dito po, encouraging reflection of experiences, hinihikayat yung mga estudyante na mag-reflect or pag-isipan yung mga karanasan nila sa pag-aaral, kung ano yung natutunan nila at kung paano nila gagamitin yung mga natutunan nila. Number 4, supporting construction of knowledge through a social interaction, not individual competition for recognition. So, dito yung mga group activities, no? Yan, dyan nabubuo yung mga social interaction. Hindi yung individual competition lang para sa para maging number 1 ka, para ma-recognize ka. Syempre, yung pagbuo ng kaalaman, dapat sinusuportahan niya sa pamagitan ng social interaction or makikipag-ugnayan sa iba tulad ng mga group work nga or discussion. At hindi lang sa pag-uunahan para maging number 1. Or yun nga yung tinatawag natin na individual competition. So, number 4, allowing students to choose an activity they would like to learn from. So, dyan po is binibigyan ng choice or binibigyan nila ng malayang pagpili, no, yung mga estudyante sa anong activity nila gustong matuto. Nagpapataas kasi yun ng motivation tsaka ownership nila sa pag-aaral. Syempre, kapag gusto nila ginagawa nila, mas na-motivate silang gawin yun eh. So, sa susunod na bullet, I'm not saying that is wrong, but posing more questions to allow students to reflect and correct their own errors. So, dito po is, imbes na sabihing mali yan, hindi tama yan, mas maganda na magtanong tayo na magtanong pa. Para yung estudyante mismo yung makapag-reflect, no? Tsaka makakita ng sarili nilang mali. Hindi agad na pinapressure na maging tama yung sagot nila. So, next question. Sorry po.
So, ayan. Sa next bullet, allowing many question, especially open-ended one. So, dito, hayaan mo lang na magtanong yung students mo. Pero dapat prepare ka din, no, sa pagtatanong nila. Kasi yung mga students na tulad nga natin, marami tayong curiosity. Marami tayong mga bagay na gustong malaman. So, allow mo lang yung students mo na magtanong sa about sa topic or magtanong sa'yo. So, dito, next bullet is asking students to justify their answer, whether the answer is right or wrong, asking for evidence or asking them why they think so. So dito, dapat ipa-justify mo sa students na naalala nyo ba yung ginawa nating exam nun kay Ma'am Lorraine or sa purposive communication, 'di ba? Ginastify natin yung mga sagot natin. So, parang patunayan mo, mali man or tama yung sagot mo, ipaliwanag mo or patunayan mo yung sagot mo. At magbigay dapat yung students, hilingin mo sa kanila na magbigay sila ng basihan or ebidensya nila kung bakit tama yung sagot nila, ganyan. So, hindi lang sagot yung importante kasi kundi yung process ng pag-iisip nila kung bakit ganun yung sagot nila, 'di ba? Dapat ipa-justify mo sa kanila 'yon. So, next bullet is structuring by using who, what, where, when, and why question. So, alam naman siguro natin yung 5W, no? Sa the teaching profession is na tackle natin to. So, dito, kaya tayo gumagamit ng 5W, like yung, ayun nga, yung who, what, where, when, why, and 1H, yung how. Excuse me po. Para maging kumpleto, tsaka mas malinaw yung sakop ng topic natin. So, syempre, kapag pinapadefine mo sa student mo, sino yon? Ano yon? Saan yon? Kailan yon? Bakit? Ba't ganun yung sagot mo? And paano naging ganun yon? So, para maging mas complex, no? Or para mas maging malawak yung sagot niya and mas as well as maging malinaw. So, modeling, giving half-done examples referring to checklist. So, dito, nagpapakita nga to ng modeling or like yung pagpapakita kung paano gawin yung isang task. Nagbibigay ng mga half-done examples. Hindi yung mga hindi nila tinatapos yung examples na para tapusin yun ng estudyante. Tsaka gumamit sila ng mga checklist para masundan nila yung mga steps. So, next bullet. Ayan. Dito, inaayos yung lesson gamit yung spiral organization. So, alam naman siguro natin yung spiral organization. Ito yung pagpabalik-balik sa topic para unti-unting nadadagdagan yung depth tsaka yung detail ng topic na yon. At nire-regulate or kontrolado yung mga difficulty mula sa simple na discussion, mula sa simple na discussion patungo sa complex na discussion. So, providing support for social and emotional development. So, dito po is hindi lang sa academics kasi yung focus, no? Kundi pati rin yung social or pakikisama or pakikihalubilo, tsaka emotional development or yung pagpapalago ng damdamin nila or ng EQ nila ng mga estudyante. So, syempre, hindi lang tayo sa academics nakafocus. Syempre, as well as to emotional development nila. Kasi sa social and emotional development nila. Kasi yan, yung mga bagay na yan is nakaka-apekto sa academic nila. So, kailangan mayroon tayong pakialam doon. Kailangan nating isupport yon. So, sa next bullet po is providing activities. So, ayan, providing activities involving provocation or inviting ideas, exploration, proposing solution, explanation, and taking action. So, dito po is
Dito po, nagbibigay tayo ng mga activities or mga facilitators, nagbibigay ng activities na may provocation. So, ano yung provocation? Yung mga bagay na nagpo-provoke ng pag-iisip. And mas mag-explore pa yung isang student, no? And magalugad niya pa kung ano yung dapat niyang galugatin. And proposing solution. Ayan, yung pag-iisip nila ng solution and explanation or pagpapaliwanag nila sa isang activity. At syempre, paggawa nila ng hakbang kung paano masolusyonan yun. Communication, collaboration, and socialization among students. So dito, hinihikayat yung communication or pakikipag-usap, tsaka yung collaboration at socialization sa mga estudyante. No, kailangan natin yan bilang teachers. No, kailangan nating maki-communicate and maki-collaborate sa mga student natin. So, dito, ayan, masyadong mahaba. So, ipaliwanag lang natin. Dito, hinihikayat na ipaliwanag yung thinking process nila. Kumbaga, sinasalita nila kung ano yung nasa isip nila. Paano at bakit sila nakarating sa sagot na yon. Ipapaliwanag nila yon. Kasama rin dito yung questioning at sense-making. Mas madaling gawin to sa group work. At kapag may public outcome yon, ipapakita nila sa lahat yung resulta. So, next bullet, ayan, mahaba rin. So, ipapaliwanag na lang din natin. Dito, inaayos nila yung paraan. Inaayos ng facilitator yung paraan para sa estudyante. Para yung mga estudyante ay gumawa at mag-implement ng sarili nilang research or research projects at experiments. Nag-extrapolate or nagpo-forecast or nagde-derive ng mga bagong idea na lumalampas sila sa binigay na impormasyon or nagde-develop ng mga sarili nilang produkto, kumbaga ng mga artifacts, ganyan. Hahayaan lang sila ng facilitator nila. So, dito, mahaba rin to, no? Kaya, dito, sa reciprocal teaching, ginagawa ang reciprocal teaching or yung reciprocal teaching is isang strategy para gumaling yung estudyante sa pag-intindi ng text. Dito, no, yung estudyante tsaka yung teacher, nagko-collaborate sila para mag-practice ng summarizing or like yung pagbubuod and yung pagtatanong and yung clarifying or yung pagpapaliwanag and predicting or paghula. Dito, unti-unting nababawasan yung papel ng teacher, no? Kasi, syempre, yung mga students na yung more on parang kikilos. So, yan, sa next bullet, mahaba-haba rin yan. Laging gumagawa ng formative assessment or like yung pag-check ng learning habang nagtuturo, tsaka yung authentic assessment, yung pagsukat, gamit yung mga real-world task. 'Di ba? Sa real world task, gagawin nila yon. Hindi lang sila makikinig, kundi gagawin nila yon. Hindi lang sila, sabi nga 'di ba, yung not just listening or doing not just listening. Ang formative assessment ay pwedeng pakikipag-ugnayan sa estudyante or pag-check ng mga facial expression nila, kung natutulog ba sila or naboboard na ba sila sa discussion mo or nalilito ba sila, or yung pag-check nila ng understanding or yung pag-check ng understanding ng hindi agad nag-grade sa kanila. Kasi syempre kailangan mong i-check yan. Kasi malay mo, hindi na pala yung facilitator, hindi na pala effective yung ginagawa niyang discussion, no? So, ayun. And baka mamaya hindi na pala effective yung ginagawa nilang discussion. Discuss lang sila ng discuss, na antok na, natutulog na yung mga estudyante. So, ayan. Dito ko po tinatapos ang aming reporting and hopefully natuto po kayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay marami kayong natutunan ng mga impormasyon.